Magandang gabi po sa ating lahat. Iniyahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin. Kung po natin ating mga ulo. Gawin po natin ang presensya ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Diyos, Ama ng makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Ama. Ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Lahat ng narito, Ama, sa inyo na nila. Maging ang buhay namin, Panginoon, kayo ang lahat. Ama, salamat po sa gabi ito. Na muli, narito kami, lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Walang ibang gagawin, kundi purihin ka, parangalan ka sa gabi. Salamat po sa iyong anak na si Jesus. Ibinigay niyo po ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng buhay na ganda at kaligtasan na libre lamang na aming natanggap sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa sakripisyo na ginawa ng iyong anak. Muli po, amin pong itinataas ang gabi ito. Lahat po ng tutugtog aawit sa gabi ito. Panginoon, bigyan niyo po sila ng mga gandang boses. Pagpalain niyo po, Ama, ang kanilang mga buhay na walang ibang maitaas, maparangalan sa kanilang mga buhay, kundi ang pangalan niyo sa gabi. Ama, itinataas ko rin po sa inyo ang magsasalita sa gabi ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng aming pastor na sa gabi ito magpapahayag ng iyong banal na salita. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan. Bigyan niyo po siya, Ama, ng katalinuhan na ang bawat sasabihin niya, Panginoon, ay buhat lamang sa inyong mga salita. Panginoon, bukas ang aming mga puso na tanggapin ang inyong mga aral at pahalagahan ang inyong mga salita. Panginoon, mangusap po kayo ngayon. Turuan niyo po kami. Pangaralan niyo po kami. Ama, patawarin niyo po kami. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat. Pero salamat sa biyaya. Salamat sa pagmamahal. Salamat, Ama, sa pagtanggap. Kaya narito kami. Makakatindig, makakaharap sa inyong trono. Ama, itinataas ko po ang bawat sulok ng simbahang ito. Italaga niyo po, Panginoon, ang inyong mga libo-libong anghel na ingatan na magkaroon ng kapayapaan, walang gawa ng kaaway na maaaring magambala sa gabi ito. Kundi tinig mo lamang, Panginoon, ang marinig at mapayapa ang gabi ito. Itinataas ko rin po sa inyo, Ama, ang aming mga kapatiran na mga paborito, na sila man, Panginoon, ay ingatan niyo at gabayan niyo na makarating sila na mapayapa sa gabi ito at nakasama namin sa gawain ito. Ama, itinataas ko rin po sa inyo ang bawat pamilyang narito ngayon. Lahat ng kanilang mga hinaing, lahat ng kanilang mga hinihingi, Panginoon. Naniniwala ko, Ama, na ipinagkaloob din na sa kanilang mga buhay. Lahat ng may sakit, karamdaman sa gabi ito, Panginoon, alam ko, Panginoon, na ipinagkaloob din na ang kagalingan sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po sa banal na Espiritu na sa gabi ito kasama namin.
pamilyang naririto. Sa bawat buhay, nararito ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo po, Ama. Sa inyo po ang kapurihan, kalwalatian, kalatuhan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. So, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. At bago po ang lahat, pwede mong banggitin yung mga katabi mo sa kanan at kaliwa. At sabihin mo, salamat, inuna mo si Lord kahit maulan. Hindi nga po, sabihin po natin, salamat, inuna mo si Lord kahit maulan. Amen. So, thank you, Lord. At alam po natin na i-reward tayo ni Lord sa pag-uuna natin sa Kanya. So, nais ko lamang po basahin mula sa awit 95. Ang sabi po dito, hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo ng pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. At alam niyo po, ang sabi po sa ating aawitin, anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, o anumang maging pagkakataon, wala tayong ibang gagawin, kundi ang papurihan ang dakilang Diyos. Amen? 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 Lumili na tayo! Para po yung words natin talagang positive. So, yung nais ng Panginoon, awitan po natin siya ng may kagalakan at bukal sa ating mga puso. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah.
sumama sa Ginoo. Mahal ka ng Panginoon. Parang gusto ko matutong mag-Cebuano kasi nung pag-usap niyo yung mga kapatid ko natin Cebuano doon sa South, eh talagang tuwang-tuwa ang pakinig sa kanila. And you know what? We serve and we worship the same God. The God in Mindanao is the same God here in Luzon. Amen? We have one Savior and He deserves our worship and thanksgiving tonight. Masaya po ba kayo? Kayo po excited ng makinig ng salita ng Diyos. Mangyari po ay iunat natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin tonight, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, tonight, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo at babasahin ko po ang isang talata na magsisilbi po inspirasyon natin sa ating gagawing pag-aaral ngayon pong gabi. Ito po ay mga salita ng Panginoong Hesus dito po sa Aklat ng Juan, Kabanata 17, Talata 6. Ganito po ang ating matutunghayan. Sabi ni Jesus, "Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita." Panginoon, pagpalain niyo po ang mga wikang ito na aming pong binasa. Kayo nga po, O Diyos, ang magbigay po ng kahulugan sa salita ito. Kung wala po ang inyong biyaya, kung wala po ang inyong tulong, ay wala po kaming matatanggap na aral ngayong gabi. Kaya, O Diyos, kayo nga po ang magwika. Tanging salita mo lang ang mapakinggan at maitaas ngayong gabi. At wala pong mapakinggan na opinyon o puro-puro ng tao. Sapagkat ang opinyon at puro-puro ng tao ay walang kapangyarihang magbago. Subalit ang mga salita mo, O Diyos, ay may kapangyarihang magpagaling. Ang mga salita mo, O Diyos, ay may kapangyarihang magbago ng takbo ng aming mga buhay. Minsan, Panginoon, nawawala kami sa tamang landas. Ngunit salamat dahil nariyan ang mga salita mo na patuloy na nagbubuyo sa amin na bumalik sa tamang landas. Salamat, Panginoon, sa bagong puso na iyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Isang pusong uhaw sa mga salita mo. Isang pusong handang lumakad ng naaayon sa iyong mga salita. At ito po'y kaloob ninyo. Salamat, O Diyos. Kaya ngayong gabi, magwika po kayo ng malinaw at may talab sa aming pong mga puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi na Amen and Amen. Bago po tayo po, tayo po ay maglakad-lakad sandali po sa labas, tulad din po sa loob, at kamayan po natin ang tatlong mga katabi. Sabihin natin sa kanya, kamusta ka na, ka-blessings? Sabihin mo sa kanya, mabuti na lang nandito ka. Praise the Lord. At maaari na po tayo maupo, brothers and sisters. Right. Sino po sa inyo ang nakaranas ng makalimot? Sa Batangas po ang tawag sa amin diyan ay huli. Hindi ko alam kung ginagamit nyo yun sa inyong mga lugar, pero sa amin sa Batangas, kapag po sinabing huli, eh taong makakalimutin. Napakahirap pong maging makakalimutin, lalong-lalo na kapag ka nagmamadali ka, tapos yung nawawala yung susi, hanap ka ng hanap, hindi mo makita, tapos lahat na lang ng tao, pinagbintangan mo na siya ang kumuha. Ay, wala naman magkasama dito eh. Posible ako kung hikapin bahay, wala naman makasama ko dito.
Lahat na pinagalitan mo, lahat na pinagbintangan mo, anak mo, asawa mo, katulong mo, pati nga yata pusa at aso alaga ninyo ay muntik mo na rin pagbintangan at pagalitan. At lahat na yata ng kayang buksan, binuksan mo, cabinet, aparador, refrigerator, hinahanap, baka naiwan dun, kung uminom ng tubig. Munti ka ng mali, hanap ka ng hanap, yun pala yung hinahanap mo, nasa bulsa lang. Alam niyo, ang hirap po talaga na nakakalimot. Kasi kapag ka nakakalimot ka, nauuwi yan sa pagkabigo, pagkainis, at maging pagkagulo ng iyong schedule, pati ng iyong buhay. Naalala ko po nung kami ay pumunta sa Europe, I think 2 weeks ago, kasama ko po ang aking mga magulang, kasama ko rin ang dalawa sa aking mga kapatid. Excited po akong umuwi dahil bumili ako ng damit para sa mga anak kong si Priam at saka si Agatha. Sabi ko nung matutuwa ang mami nila at may patong akong pasaluto. Kaso pagdating ko po ng Pilipinas, inaalwas ko na po ang maleta, may wala. Hindi ko talaga alam kung saan ko na naiwan. At nangyari po yung sinabi ko kanina, lahat pinagbintangan ko. Sabi ko, mami, baka kinuhan nyo, baka nadampot nyo, tayo nagmamadali. Wala daw. Tinanong ko rin sa Edelida, hindi rin niya alam, wala daw sa maleta niya. Pati po si Ate Janet, kapatid ko sa Maynila, ay tinanong ko, hindi rin niya alam kung saan napapunta at sabi nila, hindi naman daw naliligaw sa kanilang gamit. Ang hirap po ng nakakalimot. Nauuwi sa pagkainis, nauuwi sa kaguluhan, nauuwi sa kabiguan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makakalimot. At alam mo yun, kung pagiging huli, pagiging makakalimutin natin, nangyayari po yan, hindi lang sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging makakalimutin po, nangyayari din sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Alam natin lahat na tayo ay binago na ng Diyos. Parang hindi kayo naniniwala. Sabi mo nga sa katabi mo, binago ka na pala. Lahat po tayo binago na ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo daw ay mga bago ng nilalang. Ibig sabihin, yung dating ikaw ay wala na. Pero bakit gano'n? May mga Kristiyano pa rin na ang buhay nila ay gewang-gewa. Ano? Parang on and then off. Pabago-bago, minsan sala sa init, sala sa lamig. Ano po kaya ang dahilan kung bakit ito ay nangyayari sa kanilang buhay sa kabila ng katotohanan na sila'y ligtas na at binago na? I want to propose tonight to all of you. I want to submit to all of you na isa lang po ang dahilan, pagkalimot. Nakakalimutan natin yung katotohanan tungkol sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Kaya po ngayong gabi, babalikan natin kung sino ba talaga tayo kay Kristo. At upang ito po ay maalala natin at maunawaan natin, pag-aaralan po natin ang isang kwento sa Lumang Tipan, yun pong kwento ng isang babae na ang pangalan po ay Rebecca. Sabihin nga po natin, Rebecca. Sabi po ng napakaraming mga dalubhasa at mga skolar, magandang pag-aralan ang buhay ni Rebecca sapagkat ang buhay po niya ay salamin. Sabihin nga po natin, salamin. Ulitin natin, salamin. 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 Diba? Antayan, kaya madaling tandaan. Yun daw si Rebecca ay salamin ng mga buhay natin bilang iglesia ng Diyos. Ang iglesia po ay hindi relihiyon. Ang iglesia po ay hindi gusaling bato. Pag sinabing iglesia, ito po yung bayan ng Diyos. Tayo po yun. We are the people of God. At pag tumitingin po tayo sa kwento ni Rebecca, ang sabi po ng mga dalubhasa, parang nakikita natin yung mga katangian natin bilang bayan ng Diyos. Makikita mo kung sino ikaw. Kaya po ngayong gabi, ang pamagat po ng mensahe na ating pong pag-aaralan ay tinawag ko ganito. Si Rebecca, ang salamin ng iglesia. Kagaya po na nakikita ninyong babae sa larawan, tumitingin siya sa salamin para makita niya yung tunay na siya. Ano po? Yan yung version na hindi AI generated, hindi kinuha sa kung anong app,
kundi yung totoong siya. Pag tumingin ka sa salamin, nakikita mo yung totoong ikaw. In the same way, pag tumingin tayo sa Biblia, and tonight, pag tumingin tayo sa kwento ni Rebecca, makikita mo kung sino ka bilang isang Kristiyano. Handa na ba kayong mag-aral ngayong gabi? Sabihin mo sa iyong katabi, paaalalahanan ka ng Diyos. Tingnan po natin ang unang katangian ni Rebecca na katangian din natin bilang mga anak ng Diyos. Number 1, si Rebecca ay regalo ng Diyos kay Isaac. Mga kapatid, hindi lang si Rebecca ang regalo, ikaw ay regalo din ng Diyos sa kanyang minamahal na anak na si Yesu Cristo. Mamaya po ay hahalukayin natin ang kahulugan niya. Pero bago yun, konting kwento lang. Sa Biblia po ay may isang tatay na ang pangalan po ay Abraham. Sabihin nga po natin Abraham. Hindi po ito yung anak ni Sister Maribik at hindi rin po ito yung minamahal natin na mayor noon, si Mayor Abraham. Mayor pa rin pala natin hanggang ngayon. Sorry, nandito na ako. Okay, so si Mayor Abraham. Hindi po sila tinutukoy ko. Tinutukoy ko po yung Abraham sa mundo ng Biblia. Ito pong si Abraham ay pinagpala ng Diyos at napakayaman po niya. Nasa kanya na ang lahat. Ari-arian, mga tupa, lahat nasa kanya na, mga lupain, nasa kanya na lahat. Ang tindi ng pagpapala ng Diyos sa kanya. Pero merong isang bagay na wala si Abraham. Meron po isang bagay na umidad na siya, tumanda na siya, wala pa rin sa buhay niya. Ano po kaya yun? Wala pa rin siyang apo. Dahil yung nag-iisa niyang anak, ayaw mag-asawa. Ang tawag po sa Batangas dyan ay pihikan. Dito po sa Cavite, ang tawag yata ay torpe. Tama po ba? So naidad na itong si Isaac, hindi pa rin mabigyan ng apo ang kanyang tatay na si Abraham. At dahil na natuklasan ni Abraham na itong kanyang anak mukhang walang balak mag-asawa, si Abraham na po ang gumawa ng paraan para ang kanyang anak ay makahanap ng mapapangasawa. Siya na yung naghanap ng girlfriend. Ayaw uminos, siguro nagpupulo lang doon sa kwarto. Binata. Ano ginagawa doon? Siguro lang ng and no time for love. Kaya sabi ni Abraham, kung naedad na, wala pa rin ako. Ako na makahanap ng asawa. Okay? Kaya po ang ginawa ni Abraham, pinatawag po niya yung kanyang alipin. Pinagkakatiwala ang alipin na hindi po pinangalanan sa Biblia. The unnamed servant. At inutusan niya ang lalaking ito na pumunta sa kanyang bayang sinilangan, ang Kanaan, o bayang pinagmulan, upang ihanap ng mapapangasawa mula sa kanilang tribo ang kanyang anak na si Isaac. So, ibig sabihin, yung alipin ang manliligaw. Pero pag napasagot na ang papakasalan, hindi yung alipin. Ang papakasalan, si Isaac na kinontrata na. Anak mo yung anak ko ng magandang asawa, ikaw nang bahala, ikaw mandigaw, gawin mo ang lahat. Hindi ka pwedeng umuwi dito sa atin nang wala kang dalang babae na iharap sa aking anak na si Isaac. So ito na yung masunuring alipin, bumaba na doon sa bayan ng Kanaan. At pagdating po niya sa Kanaan, ang ginawa po ng lalaki ito ay nanalangin. Sabihin nga po natin, prayer. Bakit po kaya siya nag-pray agad? Kasi pagdating niya doon sa Kanaan, napansin niya, ang daming mga babae. Nagkalat ang mga magaganda. Siguro bali ang liig ng lalaking ito. Talagang utang-utang na yung mata niya. Ang daming maganda sa lugar na hindi niya alam kung sino yung pipiliin. Kaya sa gitna ng kanyang kalituhan, nag-pray siya sa Panginoon. At ganito po ang kanyang naging prayer. Genesis 24, verse 12. Ang sabi ng alipin, Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita niyo ang kabutihan niyo sa aking amo. Naghahanap po siya ng mapapangasawa nung anak ng kanyang amo. Naghahanap siya ng asawa. Ano pong unang ginawa niya para makahanap ng mapapangasawang babae?
Ang una po niyang ginawa ay nanalangin. Kung meron kang katabing single ngayon, sabihin mo sa kanya, nag-pray ka na ba? Puro ka paramdam, puro ka, kung anong pinaggagawa mo sa buhay mo para mapansin, pero nag-pray ka na ba? Tingnan mo. Nagre-react sa nito. Di ba yung sasabihin ko dito, dami sinasabi. Okay, pero hindi naman sabi sa'yo, alam ko may nagpe-pray para sa'yo. Ayun yun, okay? Kaya sabi mo rin ng mga binata, okay? So, tingnan niyo po ito, nag-pray siya. Ang naghahanap ng mapapangasawa. Nag-pray siya. Ang prayer niya kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng tagumpay. Ipakita niyo yung kabutihan niyo sa akin para makahanap ako ng babae na iuwi ko sa amin, bibigay ko sa anak ng aking amo. Mga kapatid, alam ko marami sa inyo may mga asawa na, pero ito yung lesson sa ating lahat, na pagdating pala sa love life, dapat pala pinag-pray. Amen? Kasi ang sabi dyan, ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay at ang Diyos pinaparanas niya yung kanyang kabutihan. At pag ang Diyos ang pumili, alam natin lahat, hindi pwedeng magkamali. Amen? At mga kapatid, ito pong pinapakita sa atin ng prayer na ito, hindi lang naman ito totoo sa buhay pag-aasawa. Ito po ay totoo, ano man pong larangan ng ating buhay. Maaaring ito sa trabaho, maaaring ito ay sa negosyo, o ano mang kinalalagyan mo ngayon, mag-pray ka. Hilingin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko po kayang mag-produce ng tagumpay. Pero kung ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa akin, ikaw ang magbibigay ng kabutihan sa akin, alam ko, mararanasan ko ang katagumpayan sa buhay na ito. Sabi mo nga sa iyo katabi, hindi mo talaga kaya. Kailangan natin ng Diyos. Okay, now, tingnan niyo po yung kalagayan nitong alipin na to. Ang sabi sa verse 13, nakatayo po ako sa tabi ng balon. Ito po yung lugar na ang dami-dami mga dalaga na nag-iigib ng tubig. Okay? Nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa lungsod na ito. Pansinin po ninyo, sabi mga, at hindi binilang po ilang. Ibig sabihin, maraming babae. Kakalito, sino mga ba dito? Yung isa chinita, yung isa morena, yung isa matangkad, yung isa petit. Sino Lord? Kaya nag-pray na siya, no? At tingnan niyo po yung kanyang prayer, ginawa niya specific. Humingi siya ng sign, sabi sa verse 14, kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaac. Sa ganito po malalaman ang pagpapakita niyo ng isang kabutihan sa amo kong si Abraham. So humingi po siya ng sign. Di ba parang mga Pilipino lang, di ba ganyan tayo? Lord, bigyan mo nga ako ng sign na siya na. Lord, kapag hulot yung lalabas, yun na talaga. So parang ganito po yung ginawa ng lalaki, humingi po siya ng sign. At ang sign na hiningi niya ay ganito, yung mag-aabot sa kanya ng first quenching water na parang Sprite. Yun daw ang mapapangasawa ng anak ng amo niya na walang iba kundi si Isaac. Nakakatuwa po ito. Ang Diyos talaga nakikinig sa prayer. Mga kapatid, huwag po natin minamahina ang prayer. Kasi ang prayer po ay makapangyarihan. Minsan po nandiyan na nga yung solusyon prayer, hindi mo pa ginagawa. Mga kapatid, ang prayer po is very powerful. At dito po tingnan ninyo, simpleng prayer lang sinagot ng Panginoon. Kasi hindi pa po siya tapos manalangin, biglang lumitaw na ang isang head turner ng girl. Sinabi ko, head turner talagang maganda, mapapatingin ka. At hindi lang po maganda, ang babaeng ito ay, kumbaga sa kwan ay hindi suplada, nagmalasakit sa kanya, nag-abot ng iluming tubig. At dahil nga may kagandahan itong babae nito, may imagine ako wala man sa Bible, pero dahil nga ang ganda, para pag may background music sa paligid. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumalik. Ito na yun! Sabi ng lalaki, siya na talaga! Kaya, ang sabi ng lalaki ay, sige, bigyan mo ako ng inuming tubig. At ganito naman po ang naging sagot ng babaeng ito.
By the way, ang pangalan po ng babae nito ay Rebecca. Sabihin nga po natin, Rebecca. Sabi po ni Rebecca sa kanya na humingi ng tubig, ganito po, verse 18 and 19, sige Ginoo, uminom ka. Iigib naman ako para sa mga kamelyo mo hanggang sa makainom sila lahat. Ba, yung hiningi niya, yung mismo binigay ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, nakahingi ka na ba kay Lord? Tugmang-tugma dun sa sign na hiningi niya. At dahil alam niya na ito na yung babaeng inihanda ng Diyos. Teka, narinig yung sinabi ko? Ito na yung babaeng inihanda ng Diyos. Bakit niyo po sinabi na siya yung inihanda ng Diyos? Because the truth is, hindi pa nagpe-pray yung alipin, inihahanda na siya ng Diyos para kay Isaac. Mga kapatid, naniniwala po ako na walang aksidente sa Diyos. Yung makakatuluyan mo, yung magiging negosyo mo, magiging takbo ng buhay mo, lahat yan planado ng Panginoon. At bakit ko po ito nasabi? Kasi mamaya mapapansin ninyo, walang pagkontra yung pamilya ni Rebecca. Mamaya tayo pupunta doon ha. Basta ang point ko, hindi pa dumadating yung alipin, nandun na ang Diyos. Inihahanda na niya si Rebecca para kay Isaac. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, hindi mo pwedeng unahan ng Diyos. Lagi siyang nabuuna. Maaaring ngayon nasa punto ka ng buhay mo na, Lord, ako'y nangungula. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin? Bakit may mga bagay na ang gulo-gulo? Maaaring hindi mo nauunawaan ngayon, pero darating yung panahon masasabi mo, kaya pala, may magandang plano ang Diyos. Maaaring mga masasakit na bagay ang nangyari sa iyo, maaaring yung mga naranasan pa yung mga bagay na hindi mo akalain mangyayari sa iyo. Pero lahat ng bagay, sinasabi ng salita ng Diyos, ay tungo sa ikabubuti. Akala mo ikakapahamak mo. Pero ito po ang katotohanan, kung anak ka ng Diyos, yung inaakala mong ikakapahamak mo, ikakabuti mo pa lalo. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Nasa na tayo? Alright, so balik po tayo doon sa alipin. So sabi niya, ito ba talaga yung babae ito? Yan, sabi niya kay Rebecca, pwede ko bang makausap ang iyong pamilya? At doon po sa tagpong ito, ang nakausap po ng alipin ay yung tatay ni Rebecca na ang pangalan po ay Betuel. Pakikulit nga po, sabihin natin, Betuel. Ang pangalan niyo sa pangalan niyo, Betuel. Hi, Betuel? Hi, Betuel. Okay. At yung pong pangalan naman ng kuya nitong si Rebecca ay Laban. Ano ba? Laban. Hindi Laban. Sa English po, ang bigas ay Laban. So, nilapitan po ito noong alipin at namanhika na. Nakatawa yung kwento dito, no? Yung lalaki na magpapakasal, wala. Ang gumagawa ng trabaho, yung alipin, may sab. Okay? Tingnan po natin na nangyari. Sabi ko sa verse 49, okay? Ito na, nagharap-harap na yung pamilya. Sabi po ng alipin, ngayon, gusto kong malaman kung ibibigay niyo na maging asawa ni Isaac si Rebecca bilang pagpapakita ng kabutihan niyo sa akin. Mga kapatid, kung hindi nang usap ang Diyos sa pamilyang ito, palagi ko sasabihin nila, no. Sino kayo? Hindi naman namin kayo kilala. Strangers kayo, oo, kababayan namin yung amo mo. Pero sino ba kayo? Bakit kami magtitiwala sa inyo? Pero dahil nandun na nga ang Diyos, dahil ang Diyos inihanda na itong si Rebecca, tingnan niyo po ang naging tugon ni Laban at ni Betuel na pamilya nitong si Rebecca. Sabi sa 50 and 51, dahil ito ay kalooban ng Panginoon. Sabihin niya po natin, kalooban ng Panginoon. Hindi kalooban ng alipin, hindi rin kalooban ni Abraham, hindi kalooban ni Isaac, hindi kalooban ni Laban at ni Betuel, at mas lalo hindi kalooban ni Rebecca. Ito daw ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po ng kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban po ng Diyos ay hindi po natin pwedeng labanan. Ang kalooban ng Diyos ay hindi po natin pwedeng gibain o kontrahin. Maaaring i-manipulate natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin para maabot natin yung gusto natin. Maaaring lahat ng strategy gawin natin para maabot natin yung mga pinapangarap at inaasam natin sa ating mga buhay. Pero kung ang bagay na yan ay hindi kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa.
Amen. Pero pag ang isang bagay, kalooban niya ng Panginoon, kahit anong kapalpakan ang mangyari sa buhay mo, kahit na anong mga maling direksyon ang tinahak mo, kahit na anong gawin mo, kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod sa iyong buhay. Yan po ang sovereign care ng ating Panginoon. Pagkatiwala mo yung kinabukasan mo sa Panginoon, huwag kang magpaka-stress ng sobra-sobra. Kasi kalooban ng Diyos ang masusunod. Wala nang nag-i-amen. Kasi tayo minsan, tayo ang nagdidiman kay Lord no? Nagbibigay tayo ng timeline sa Kanya. Naalala ko tuloy yung asawa ko. Sasabihin alam ko mga kapag-anak ay pinalaban, Betwell, kung sasabihin sa asawa ko. Joke lang. Nakausap ko kasi itong, ay Chris, nandito ka pala, huwag kang maingay ha. Alam ko, close kayo ng asawa ko. So yan lang kasi lagi magkasama sa bahay. Siyempre, namin kasama ako. Siyempre, bilang mag-asawa, nagkakakwentuhan kami, mga kabuhay namin, binata dalaga pa kami. Sabi ng asawa ko, ang gusto niya sa lalaki, matangkad. At ang gusto niya sa isang lalaki, hindi singkit. Hindi mo siya mahilig sa mga singkit. Matangkad, hindi singkit. Ang buti-buti ng Panginoon. Amen? Nanalangin ng asawa ko, ako ang ibinigay. Bakit yung tawa niyo parang iba? Yung tawa niyo parang naliliba? Bakit ba ako, Sister Beth? Ang point ko lang mga kapatid, minsan may mga gusto tayo sa buhay natin no? Gusto ko ganito mga pangasawa, gusto ko Panginoon, tall, dark, and handsome. Ang gusto nga ng Panginoon sa buhay mo, yung kagaya. Yung ganito lang, okay? Handsome lang. Hindi lang, tama ba ito na po tayo dito? Ang point ko, minsan tayo, iba-iba yung preference natin, iba yung plano natin. Pero at the end of the day, ang masusunod pa rin po sa ating mga buhay ay yung kalooban ng Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, walang ibang bagay na magpapasaya sa atin kundi yung best na galing sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon. Stop trying to manipulate things and be grateful and be thankful. Ano man ang meron ka ngayon sa buhay mo, yan ang padala ng Panginoon, yan ang bigay ng Panginoon. Amen? Magkano ang laman ngayon ng account mo sa BPI? Basta wala ka kaming BPI Ano lang kami, tawag dito, ay bagal sa rural bank. Yun lang talaga kami. O magkano naman yung savings mo sa rural bank? Sasabihin ko sa'yo, maging yun ay pinasya ng Panginoon. At hindi nagkukulang ang Diyos. Never measure your wealth based on the amount of your savings sa bangko, but measure your wealth doon sa ugnayan mo sa Panginoon. At ano ugnayan natin sa Panginoon? Siya ang ating tatay, ang Kanya ay ating din, at tayo ay nasa ilalim ng Kanyang pangangalaga at kalooban. Kaya walang anak ng Diyos ang Kanyang pababayaan. Wala akong pakusap ngayong gabi. Pakisabi nga sa katabi, ihigugma ka sa Ginoo. Yan ang natutunan ko sa Cebuano, kaya lagi kong ginagamit. Ang ibig sabihin po nun ay, mahal ka ng Lord. Ihigugma ka sa Ginoo. So talagang natutunan. By the way, may mga Cebuano po tayong mga kasama ngayong gabi. Lahat nga po ng mga marunong mag-Cebuano dyan, taas ang kamay. Yan, mga taga-Emsensan, mga taga-Davao Oriental, sino ba? Siguro marunong po ba? Ako sa mga si Taya, dito ba sa kanan meron? Dalawa lang pala. Pati nasa likod, meron mo dyan? Right, so... By the way, marami din Cebuano dito sa Tagaytay, no? Alam ko, kaya pangarap ko kung magkaroon din tayo ng Cebuano service minsan. Hindi kaya ay Cebuano special number sa anniversary. Alright, so balik po tayo sa ating pinag-uusapan. So, now, kanina nabanggit ko po sa umpisa ng aking mensahe na si Rebecca ay salamin natin. Pastor, para natin makikita yung iglesia sa buhay ni Rebecca. Tingnan nyo ha, si Rebecca ay maituturing na regalo ni Abraham kanino? Sa kanyang nag-iisang anak. Okay? Doon pa lang makikita na po natin ang gospel Kasi bahagi po ng ating pagliligtas
ay ang Diyos Ama nagbigay ng regalo sa Diyos Anak. At yung regalong yun ay tayo na kanyang bayan. Tayo na iniligtas ni Kristo. Tayo po yung bayan na binawi ng Panginoong Jesus sa kabulukan at sa kasalanan. Tayo po yung mga tao na dahilan kung ba't namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nasaan po sa Bible yan? Tignan niyo po yung 1:17 verse 6. Dito po nagsalita si Jesus. At ito po yung verse na sentro ng ating pag-aaral tonight. Sabi po ni Jesus, ipinakilala kita. Ang kausap po niya ay Diyos Ama. Ulitin ko. Ang kausap po ni Jesus dito ay God the Father. Sino po kausap ni Jesus? We all know there's only one God. Amen? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At yung pong three persons in one God ay involved po sa ating redemption. Involved po sa ating kaligtasan. Okay? So, Ama ang pumili ng sinong ililigtas. Ang Ama may plano ng kaligtasan. Si Kristo ang namatay sa krus upang tayo iligtas. At yung Holy Spirit naman yung naglalakad ng kaligtasan, binili ni Kristo para sa kanyang bayan. So kaya po yung tatlong yan, yung three persons in one God, ay involved sa ating salvation. Our salvation is Trinitarian. Okay? Masyadong malalim to, balik muna tayo dito sa verse para mas lalong mabigyan ng paliwanag at liwanag yung aking binanggit. Ang sabi po ni Jesus, ang God the Father, ipinapakilala kita sa mga taong pinili mo. Sino ang pumili? Sino pumili? Sino? God the Father. Ang God the Father ang pumili ng mga ililigtas ni Kristo. Pakisabi sa katabi, kasali ka din. Kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, kasali ka doon sa topic na to. Nung araw na kinapusap ng God the Son, God the Father na may pinili daw ang God the Father na niligtas ni Jesus, kapatid, kung di mananampalataya ni Kristo, kasali ka doon. Kasali ka sa pag-uusap na ito. Kaya kapatid, hindi mo pa pinipili si Jesus. Long ago, in eternity, pinili ka na ng Ama. At kung bakit tayo magkakasama ngayon, kasi tayo ay isa sa kanyang mga kinaawaan. Okay, ituloy po natin. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. So, pumili ang Ama. Buti na sa akin ka to. May pinili tayo ng Ama, okay? At anong ginawa ng Ama? Ibinigay tayo kay Kristo. Ibinigay tayo kay Kristo. Hindi ko ba ito din yung nangyari kay Rebecca? Hinanap si Rebecca, pinili and then ibinigay kay Isaac. Ano bang sabi ni Jesus? Iyo sila, ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyo salita. Wow! Tayo daw ay sa Diyos at ibinigay ng Diyos kay Kristo. At dahil tayo binigay kay Kristo, makikita natin yung mga sarili natin sumusunod sa mga salita ng Diyos. Tingnan mo kayo katabi. Tingin, sige. Tingin kayo. Pag tumitingin kayo sa katabi nyo, ano yung tingin nyo sa kanya? Mababa. Kilala ko naman kung si Gerald. Sabay kami lumakingan eh. Alam na alam po mga sikreto niyan. Paano yung tinitingnan yung mga kapatiran sa church? Siguro, kinakuha nyo ng category, ano? Ito, mga matatalibad, ito, mga ganito, ito, mga mabababa, ito, mga sosyal. Minsan tinatawag natin yung mga tao, ano? Base sa ating mga perception. Pero sa iglesia po ng Panginoon, sa loob po ng church, wala pong mga kategorya, wala pong mga kahon-kahon na si ganito, class A, si ganito, class B, si ganito, mayaman, ito mahirap. Wala pong ganyan. Wala pong kuwang yung mga pagkakahon sa mga tao. Dahil lahat tayo ng mga naligtas, lahat tayo ng mga kumilala kay Kristo, regalo ng Ama kay Jesus. Amen? Alam niyo ba na ang Diyos, mahal na mahal ng Diyos Ama? Mahal na mahal ng Diyos Ama yung Diyos Anak na gusto niya yung best ang ibigay sa Kanya. Palagay niyo ba magbibigay yung Diyos Ama ng regalo ikagagalit ni Jesus?
Di ba kayo kapag Valentine's at gusto nyo pakiligin yung asawa nyo, ang ibibigay nyo yung the best. How much more ang ating Ama sa langit na nagmamahal sa kanyang butong na anak na si Jesus. Pwede mong iregalo ng Ama ay ang kalawakan, ang mga moon, ang mga stars, ang Milky Way, ang Mercury, Venus, Earth, Mars, etc. etc. Pwede niyang ibigay ang Petronas Tower sa Malaysia na lang ganda. Pwede niyang ibigay ang Eiffel Tower sa Europe. Pwede niyang ibigay ang Singapore dahil napakaganda nun. Pero kung napiling ibigay ng Diyos sa kanyang anak, mga makasalanan tao na pinahalagahan, minahal, mga dating basura, binago ng Diyos ang buhay yun, hindi na basura, kayamanan na kayo at binigay sa Panginoon Jesus. Sabi mo sa katabi mo, iingatan ka ni Kristo. Kasi si Kristo hindi kagaya ng tao na pabaya ano? Naalala ko tuloy yung kaibigan kong pastor, sabi niya sa akin, nag-away kami ng asawa ko. Sabi ko, bakit nag-away? Kasi yung wedding ring daw niya, hindi niya malaman kung saan napalagay. Na-misplace niya at hanggang ngayon hindi pa nakikita. So pinag-awayan talaga niya. Talagang valid naman yung galit ng asawang babae. Ano? Kasi yun na nga lang yung umaga katibayan ngayon na taken ka na, kasal ka na, naiwala mo pa. Kaya talagang galit na galit daw yung asawa. No? At ang pakiramdam ng asawa mo ba, hindi pinapahalagahan yung ganung kayamanan. Si Jesus Christ po ay hindi kagaya ng tao na pwedeng magpabaya at makalimot. Kung ikaw ay regalo galing sa kanyang Ama, alam ko, iingatan ka niya ang magamang oras. Amen! Pakan po natin ang ating Panginoon. Ang sarap ko lang naman. Sa mga araw na nag-discourage ka kasi nagkamali ka na, nadapa ka, may mga nasabi ka na nakasakit sa iba, nagsisisi ka, pero nandun pa rin yung pagsarap ka na nahanin na yung kaligtasan mo, hindi naman nakasalalay sa akin. Iniingatan ako ng Panginoong Jesus dahil ako ay regalo. Amen? Kaya hindi tayo matatakot na hindi tayo uuwi sa langit someday. Si Kristo ang magdadala sa atin nun. Iingatan niya tayo lahat. Sige nga, parang natin minsan tayo. Okay. Tingnan natin yung pangalawang katangian ni Rebecca. Si Rebecca po ay likas na maganda. Anong katangian ni Rebecca? Kung si Rebecca ay maganda siya sa salamin ng iglesia, ano ba sa harapan ng Diyos? Maganda rin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ganda. Si Judith ko nakita ko, sabi niya, "Meh!" Sino yun, Meh? Sa pagturo ng evening service, kasi daming Batanggil, yung medyo akong magdadali dito ng mga ano-anong halap. Anyway, si Rebecca ay likas na maganda. Okay, tignan po natin yung sabi ng kwento sa 24 verse 16. Sabi doon, magandang dalaga si Rebecca, hindi lang dalaga, birhen pa. Yung regalo na ibinigay kay Isaac ay beautiful and virgin. Okay, so, isa-isahin po natin yung mga bagay na yan. So, ito po ang tingin kay Rebecca. Ito po yung pagsasalarawan kay Rebecca. Maganda at birhen. Okay? Kung tayo ay, kung si Rebecca pala ay sumasalamin sa iglesia, mga kapatid, ang tingin po sa atin ng Panginoon ay maganda. Okay? Ang tingin sa atin ng Diyos noon, nung wala pa tayo kay Kristo, mga nabubulok na bangkay, mga basura, walang kwenta. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nung tayo pinaligtas, mga kapatid, mula po sa pagiging basura, mula po sa pagiging bulok na bangkay, ngayon po ang tingin sa atin ng Panginoon ay parang yung pagtingin ng alipin kay Rebecca, maganda at birhen. Amen. Hindi kayo convinced ka. Hindi talaga kayo magiging convinced kung nakatingin kayo dito sa sarili. Like ka nakatingin sa track record mo, pero kung titingin ka kay Kristo, kung sino siya at kung anong ginawa niya, kapatid, kung paano mo nakikita si Kristo sa mata ng Diyos, ganun ka rin. Ikaw ay maganda.
Now, doon ako pupunta sa isang katangian ni Rebecca na gusto ko rin ilapat sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo maganda sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, tayo ay huwag na kayong mahiya. Sige na, matatanda na tayo. Tayong lahat ay sabi mo sa katabi mo, virgin. Ang hirap din kasi kasi marami dito may mga asawa na. Pero hindi lang po yung bagay na iniisip nyo kasi ang kahulugan ng virgin. Marami pong kahulugan yan, di ba? May virgin forest na tinatawag. Basta pwede siyang gamitin sa iba't ibang pamamaraan. Pag sinabing virgin, hindi lang naman yung bagay na iniisip ninyo. Pag sinabi pong virgin, walang kapintasan, innocent, malinis, buo ang dangal, hindi marumi. Alam niyo ba na kahit may asawa ka na, basta Kristiyano ka, you can be virgin in the eyes of God. Amen? And we can see that in the Gospel, in Colossians chapter 1, verse 22. And this is spiritual virginity na hindi po nakasalalay sa laman natin, sa ating physical na kalalagayan. Ang sabi po dyan, ngunit pinapagkasundo kayo ngayon sa katawang laman ni Kristo. Hindi po nangyari kay Isaac at saka kay Rebecca. Pinagkasundo sila, no? Tayo po pinagkasundo sa Diyos dahil kay Kristo nung siya'y mamatay sa krus. Sabi dyan, sa pagkamatay niya, ito po nangyari sa atin, upang maiharap kayo sa Kanya bilang mga banal, walang dumis, walang kapintasan. Mga kapatid, we have this perpetual spiritual virginity in the eyes of God because we are in Christ. And Jesus Christ will come back to a church that is virgin, that is pure. And we will never be pure dahil sa ginagawa natin. We became pure, we became virgin in the eyes of God only because of the blood of Jesus. Kaya may bago kang simulan. Huwag ka nang magpakalayo-layo sa Panginoon. Magtuloy-tuloy ka, kapatid, kasi palaging merong fresh start for you. Amen? That is how God sees you. Alright? Nalala ko ito kanina umaga. Pagkatapos ng preaching, sige pa kausap ko sa ibibang yata. Sabi ko sa kanya, topic ko kanina about being virgin. Sabi ko, palad ko na ikang isigaw, palad ko na ikang sabihin, pumalakta ka lahat ng virgin. Sabi ko, medyo awkward kaya hindi ko na po pinagawa. Pero totoo yun, in the eyes of God, you are virgin. Marami itong tao na may pagkakamali sa kanilang buhay. It may be you. It may be the person next to you na pangiti-ngiti ngayon, pero alam na kung ano mga nagawa. Maaaring napupuno siya ng guilt, napupuno siya ng remorse. We're not encouraging premarital sex. We're not encouraging sexual activities outside marriage. But, kung ikaw yung klase ng Kristiyano na alam mo nagkamali ka, sising-sisi ka, let me tell you this, God can bless you with another chance. And in the eyes of God, you can be a virgin once again. Amen? Tell someone beside you, you are clean. Malinis ka na. No more guilt in Christ. Yung pong guilt, yung pong shame, kinuha yun ni Jesus sa cross of Calvary. Lahat po ng kahihiyan natin, hinigop yun ng katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po tayo ay malaya na makakapag-umpisa na tayo ulit. Laging may pag-asa sa bawat isang narito. Amen? Pangatlo, si Rebecca po ay pinagpala. Pinagpala ba kayo? Yes. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka na. Dalasot kapag kasi sinabi natin sa church, mayaman na ako bilyonaryo, no? Hindi po yun ang tinutukoy natin. Pag sinabi natin mayaman ka na, ibig sabihin, lahat ng spiritual na pagpapala nasa iyo. Okay? Tingnan po ninyo yung naranasan ni Rebecca nung siya ay araw na pinili. Okay? Pinili. Genesis 24 verse 22. Sabi dyan, pagkatapos uminom ng kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang gintong singsing na ang bigat ay 6 na gramo. Magkano kaya ito ngayon? Sino ba
ba dito may talento sa mga ginto? Tita, alam mo ba, makikwenta na magkano kaya yan? 5,000? Oh, may marunong dito. 5,000 lang yun. Ang mura lang pala. Anyway, mahal yan na araw siguro. $1 yun, $5,000. So magkano kaya yan? May complete nga ba yun, Jun? Galing niyo ba yun, Jun? Sanay na sanay sa mga kung kurento. 600,000? Wow! Okay, hindi pa tayo tapos. Inilabas din niya ang dalawang pulseras na dito ng bigat ay 120 na gramo at binigay niya ito kay Rebecca. Magkano yan, Brother June? Magkano? 600,000. So magkano lahat-lahat? Ate Che, galing sa mato. Sige. Kaya na mag-compute kung tinataman. Sa katagal naman eh. Ay, magkano? Hindi po, 6 million. Basta mamahalin. Okay? Mamahalin. Nung pinili si Rebecca, nung hindi pa pinipili si Rebecca, nandun lang siya sa balon, pakikibigin. Okay? Pero ngayon, suddenly, pinagbala po itong si Rebecca. Instantly, dahil siya ang napili, biglang yaman ng babae nito. Mga kapatid, dati po mga bangkarote tayo in the eyes of God. We have nothing to give. We cannot save ourselves. Pero dahil tayo hinirang ng Diyos, kinawaan tayo ng Panginoon, suddenly tayo po spiritually rich in the eyes of God. Higit sa ginto, taglay po natin ang katubusan, taglay po natin ang kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Lahat ng mga pangako ng Diyos ay nasa atin po. Amen! At higit sa lahat, yung pinakamahalagang bagay, the presence of God resides in us. Nakatira sa atin ang Diyos mismo, the Holy Spirit. Because the Spirit of God is the third person in the Trinity. He is God. Alam niyo, before ang presence of God, nakatira lang sa mga gusali, sa mga nakatakdang lugar. Ngayon po sa panahon natin, tayo na ang mga bagong templo ng Diyos. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, templo ka ng Panginoon. Bagong templo ng Diyos, oh. Ba't iba pa ng size? Praise God. Ayos. We are the temple of the Spirit. At kung nasan ka, nandun din ang kumpletong Espiritu ng Panginoon. Praise the Lord. So you are rich. Yun ang sinasabi kong rich, hindi yung kasing yaman mo na si Bill Gates or si yung maraming lupa dito sa Pilipinas, di mo nababanggitin. Okay? Hindi po yung tinutukoy natin. Higit doon, mga kapatid, ay yung ikaw ay pinananahanan ng Diyos. Mas gusto ko yun. Nasa akin ang Panginoon. Finally, number 4, tinan niyo po. Si Rebecca ay malambot ang puso. Kaya siguro siya yung pinili. Genesis 24 verse 19, pagkatapos niyang painumin at alipin, sinabi niya, iigib naman ako para sa mga pamilya mahula sa makailan silang lahat. Nandun po yung pagiging puro, pagiging pure ng babaeng ito. Verse 20, dati-dati nang ibinuhos ang tubig sa inuman ng mga hayop, at bumating siya sa balon para muling umigib, at patuloy siya sa pag-iigib hanggang sa makain ng lahat ng kamelo. Kaya ganda-gandang babae. Kaya ganda-gandang dalaga, pero nandun, nagbubuhat ng tubig. Walang arte. Nakikita po natin yung pagiging matyaga niya, yung kanyang hinahon, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, kabaitan, pagpapakumbaba. Lahat po yan taglay ni Rebecca. Alam mo bang taglay mo rin yan ngayon? Hindi mo lang ginagamit. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo kaya? Ba't ko po yung nasabi? Tingnan sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ang sabi dyan, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi nga sa katabi mo, ikaw yun. Bakit ko po sinabi na ikaw ito? Kasi lahat ng mananampalataya, lahat ng tunay na mananampalataya ay pinananahalan ng banal na Espiritu. And so, ang dinidescribe po dito, isang taong naligtas na.
Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung isang taong ligtas, hindi niya to, marahil dahil sa kahinaan ng laman, hindi niya to mabuo. Sinisikap niyang makuha, pero hindi niya makuha, wala siyang kakayanan. Pero tayo po mga naligtas, lahat ng yan ay nasa atin na. Amen. Ano yan? Sabay-sabay natin basahin. Okay? 1, 2, 3. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-ibigis, kabutihan, kagandahan, loob, katapatan, kahinapunan, at pag-ibigis sa sarili. Mga kapatid, ang mga bagay na yan, nasa iyo na. Lakaran mo. Ang problema, nakakalimutan natin. Kaya kanina sabi ko, ang hirap na nakakalimot. Nauwi sa kapakamakan, naruwi sa kabiguan. Sino sa inyo kailangan ng pag-ibig na yun? Tapos ang kamay, hindi yung romantic na love lang. Pag-ibig. Pag-ibig sa taong ayaw mo, nakagaling mo. Hirap yan. Ano? Mamahalin mo yung tao. Ha? Huwag kami tinuturo pag-ibigan. Sino? Kailangan. Nag-iinat lang. Sino sa inyo kailangan ng kagalakan? Lagi na lang, bangibi ang mukha, lahat ng malungkot. No? Kapayapaan, taas ang kamay. Okay, lahat tayo. Pagtitiis. Gusto kong kailangan ko talaga ng pagtitiis. Ako'y sura na. Ito nagsabi nun, hindi ako. Kabutihan, sino kailangan niya? Taas ang kamay. Okay, para hindi tayo matisuran. Ano? Magandahan loob. Katapatan. Kahinahunan. Pag-ibig sa sarili. Yung una kapag po tinuturo ko ito, parang yung ang style ng preaching, parang demand, ano? Dapat ganito kayo. Ay, maliligtas mo pala kayo ng mga bahay na ito. Ay, ano kayo? Siyempre, habang tayo tumatagal sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, we empower people by telling them the gospel. The gospel tells us, tayo po'y pinapanahanan. Pero the Spirit, kaya itong mga bagay na to, kailangan pong maghari sa buhay natin kasi nasa atin. Amen? Ang problema lang, nakakalimot tayo. Kaya ano sabi ni Martin Luther, yung great reformer in the church, ang sabi po niya, we need the gospel every day because we forget the gospel every day. Nakalimutan natin kung ano yung ginawa ni Kristo at kung sino tayo kay Kristo. Tayo ay new creation. Kaya kapag kami Kristiyano ng ka-church ka nakita, pastor, yung nating ka-church nag-aano na naman. May topak na naman ko anong pinagagagawa. Sigaw unang sigaw. Nakakalimot yun. Okay? Malalahanan natin. May spiritual amnesia. Natawa-tawa kayo dyan, ano? Okay. Doon may naalala na naman kayo. Ay, yung mga pastor sa ito, nagbawal-wal na naman. Paalala. Hindi lang po yung walwal sa maraming klase kasi ng walwal. Walwal sa mga negative thoughts, walwal sa tampo, sa galit. So, pag po nangyayari sa ating buhay, nakakalimutan natin kung sino tayo kay Kristo. Kaya mga kapatid, harap sa salamin, tingnan mo kung sino ka kay Jesus. Ikaw ay regalo ng Diyos kay Kristo. Anong pangalawa? Ikaw ay likas na maganda. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay malambot ang puso. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa message na ito. Salamat po sa gospel na patuloy namin inaalala linggo-linggo na kami pala ay pinili ninyo at dahil po kami pinili ninyo, mayroon kami ngayong kakayanan na makasunod sa iyong mga salita. Kung wala ang pagpili, hindi po kami makakalakad sa iyong kalooban. Sapagkat ang ugat ng aming pagbabago at pagpapakabanal ay yung katotohanan na kami inihiwalay mo para sa iyong sarili. At dahil kami inihiwalay sa mundo, inaasahan mo o Diyos na magiging iba ang takbo ng aming buhay. Naway kakitaan kami ng pagsunod kay Kristo. Naway kakitaan kami ng kabanalan sa loob ng bahay. Ang itungo namin sa mga ibang mga tao, Panginoon, nakikita nila yung kaibahan ng pagiging Christian, ng pagiging tao na pinili. Salamat po, Panginoon. Blessings na. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po lahat ay tumayo. Alright, so,
Dako po tayo sa banal na hapag. Ang hawak po nating tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Siya po ang naging handog sa ating mga kasalanan. At dahil may naghandog na, wala na tayong ihahandog para sa ikaliligtas. Bagkus ang ihahandog natin ay ang ating mga buhay. This is our worship, offering our lives to Him. Tanggapin po natin ang tinapay. Ang hawak po natin inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo na naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin po natin ang Palain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Tawagin po natin ang ating tagapamunan. Thank you, Lord. So, napakaganda ng mensahe ngayon ng ating Panginoon. Ano? So, tunay nga na tayo ay regalo sa bawat isa sa atin. So, ngayon po, dako po tayo sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating bibig. At sabay-sabay natin bigkasin na kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay huwag namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumugo bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, tayo po ay mga linagaw po. Meron po ba tayong newcomers ngayong gabi? Meron po. Sige po, tayo po kayo, sir. Ano po pangalan niyo? Freddy. Okay, so welcome po natin mga kapatid ng ating si Brother Freddy. So, dako po natin ang ating kamay. Dako po natin ang ating kamay sa ating kapatid at atin pong ipapanalangin. Diyos na mapangyarihan kayo sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na nakasama namin ngayong gabi si Brother Freddy. Panginoon, alam ko, Lord, na hindi ko ito ang katapusan ng kanyang pagsamba sa bahay-sambayan ito, pag ito yung sinula, Panginoon. At alam ko, Lord, na patuloy kang ipilos sa buhay ng aming kapatid na ito. Ikaw yung magiging sentro ng kanyang buhay. Ikaw ang magiging sentro ng kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pagpalain ng aming kapatid na ito at patuloy mo siyang mayabungin sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos po tayo sa ating mga announcements. So, basic theology po, ito po ay tuwing Tuesdays from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Next po, we have Sunday school po for ages 3 to 12 years old. Ito po ay tuwing 9 a.m. to 11 a.m. na po. Ay po, Biblical Fellowship tuwing Saturdays naman po from 5 p.m. to 7 p.m. Ito po naman ay via Zoom. Next po, we have every Friday po, 5:30 p.m. to 7 p.m. Ano po tayo nagaganap na prayer hour. Po, ang lahat po ay hinahandayahan. And then Sunday worship services, meron po tayong dalawa. Sa umaga po, from 9 a.m. to 11 a.m. And ang gabi, it's from 7 p.m. to 8:30 p.m. So, ito po, pwede po tayong magkaroon dito sa ating mga tahanan, host at a home prayer meeting for your family. We have tayo po sa ating FB group and page.
Magandang gabi po sa ating lahat at napakalalaking regalo ng ating the Father in Jesus Christ. Okay, salamat sa Diyos at bago po tayo magbigay, may babahagi po ako sandali. Nung nakarang anniversary natin dito sa Tuna, hapon pa lang, sabi ko napakalakas ng ulan kasi si Ma'am Leia nagpapaasa pa yung sako ng kape at ikaw ako nagbaha na ata doon sa paggagalapan. At alam mo, natutuwa ako dahil sabi ko nga kay Jonathan sa kasama ko sa tindahan, paano ba attend ang mga tao nito ay napakalakas ng ulan. Pero alam mo, nag-aaral din ako at ichinek ako ng Diyos. Hindi mo kayang, may katulad ng sinabi kanina ni Joshua, hindi mo kayang hadlangan ang kalooban ng Diyos. At alam mo, nakita ko, kaya sabi ko, tagumpay na tagumpay ang gawain ng Diyos. Nakita ko napakadaming tao. At talagang doon ko rin nakita, doon sa pagpapaawit pa lang, ramdam mo na ang Holy Spirit kasama talaga natin. At yung sa pastor na nagturo, ay napakaganda rin na may pamana ang Diyos sa atin. At sinabi nga, kapatawaran ang ating kasalanan. At talaga tayo ay kapatawaran sa kasalanan na tayo unang inibig niya. At nung nakita ko, napakaganda ng programa. At nung gabi naman sa pag-uwi ko, ewan ko, lagi kong naiisip ang kabutihan ng Diyos. Kasi kitang-kita ko doon ang pag-ibig ng Diyos at saka ang mga kasipagan ng ating mga pastor. Lahat ng manggagawa masisipag. At nakita ko doon din yung pagganap natin kung ano man ang ministry na ating kinabibilangan. Basta ito ay ating ginagampanan. Sabi ko nga, laging naiisip ko sa Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na maluwag sa kalooban, na waring hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Ano man saan tayo man inilagay ng Lord, ano man ang gawain na ibinigay sa atin, yan ay gawin natin na maluwag sa kalooban. At sabi ko nga, dito naman sa pagbibigay, ano niyo po ba ang pagbibigay sa ganitong gawain ay response na lang po natin ito sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga kanina, ang sarap pakinggan, tayo iniligan ng ating Diyos Ama kay Jesus Christ. At ano yan naman ang magagawa natin? Tapos si Jesus Christ, isinakripisyo niya ang buhay niya para naman tayo, kapag tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko, tayo po, patuloy at patuloy na magbigay sa ganitong gawain. At kanina nga, natin ko lang, marami tayong matututunan sa buhay ni Rebecca. Pero ang nakita ko doon, si Rebecca ay may malambot na puso. Alam ko po, ang Holy Spirit nasa sa atin na. At ito po ay nangungusap. Ito po nadadanasan ko Halimbawa po, meron po sa atin na pinagagawa ang Diyos na ito po ay hindi natin magawa. Nasa atin ang Holy Spirit, nanulungkot. Nanulumbay ang Holy Spirit. Kaya sabi nga, utusan natin maging ang kaluluwa. Kanina isisingin ko lang kanina nung papunta dito, 6:30, napakalakas ng ulan. Oh, Diyos ko, ano ba ito? Talaga ang espiritu ng katamaran, talaga hinihila ka na naman. Tapos may tatawag pang tauhan, tita, may simba ba? Teka, ako iba lang cancellation. May simba. Alam niyo po, minsan talaga yung katamaran, lalabanan natin. Sabi nga, ang kaluluwa kaya, dun nga sa awit parotri ba yun, ang kaluluwa kaya natin utusan para magpunit sa Diyos. Sabi nga sa kanta ni Cheche kanina, napakaganda rin. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, papurihan natin ang Diyos. At tayo po ay dumako na sa pagbibigay, kasi po ito ay response lamang natin sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ay gagamitin sa pagpapalagana pa ng banal na salita ng Diyos. Purihin natin Diyos at hinahawakan ang kalooban ng Diyos. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa ulan. Salamat sa magandang panahon. At salamat sa buhay ng aming mga pastor. Sa lahat ng mga manggagawa. Lord, anumang ministry ang kinabibilangan namin, tulungan mo kami, Panginoon, na makaganap na ito ay ginagawa namin para sa iyo, hindi sa tao. Lord, paspasan niyo po ang kaloob at handog ng bawat isa. Panginoon, normal namin na ito ay ibalik sa iyo. Kasi sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming talento, lahat ng kabuhayan, Lord, sa iyo. Wala kami, Lord, magagawa kung wala ka. At Lord, ang bawat isa sa amin, tulungan mo kami sa hanap buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawa ng aming mga kamay. Panginoon, lahat ng mga wala pang trabaho, para din po sila'y makapagbigay, tulungan mo silang magkaroon nito. At sa gabing ito, Panginoon, samahan mo kami sa pagtulog. At Lord, salamat din po at palagi kami may kapayapaan. At bukas ng umaga, Panginoon, salamat, Panginoon, alam ko, bibigyan kami ng panibagong buhay, kalakasan. At alam ko, bago ang lahat, mapapurihan ka namin at mapasalamat. Maraming salamat po at tagumpay po ang gabi ito. Salamat sa banal mo salita. Ito po, Panginoon, makakatulong sa aming pang-araw-araw na buhay at pananampalataya. Ang lahat po ito, Panginoon, ay samot na lang namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay po tayo ng kagabi. Ayun po tayo lahat. Binabalik din namin sa inyo ang pinakamataas na parangal, pinakamataas na papuri at kaluwalhatian. Karapat-dapat po kayo. Salamat po sa mga paalala ninyo ngayong gabi. Salamat po sa mga panalangin, mga awitan, at sa mga kaloob
na nagamit ngayong gabi para sa inyong kapulihan. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. See you next Sunday. Maganda announcement po pala. Next Sunday po ay may youth activity tayo. Kaya magpapalamang po ang inyong surveys. Pwede naman po kayong dumalaw doon sa Kubo. Alas 4 po yun. Okay, so doon na lang po tayo magkikita-kita. God bless you po. See you next Sunday.